Laing nagpasakag affidavit of complaint sa Ombudsman Mindanao o sila si Robert Lozano para sa anti-graft and corrupt practices, Lucia Lianillo para sa grave abuse of authority through evident bad faith and manifest partiality, gross and excusable negligence of duty, gross incompetence, gross oppression, ug serious dishonesty for deliberate failure to resolve petition. Si Allen Benaflor para sa lain pang grave misconduct ug uban pa. Unsa ba inyong business para isulti gyud ninyo ning nahitabo nga pagpangayo niya kwarta sa mga nag-apply og franchise? Almost 3 years na ako sa Matina Transport Service Cooperative. Sa Matina, Matransco ba? As chairman. As a chairman. Chairman ako sa Matina Transport. So, inga na ang mga kasagarang problema na mo sa pagduol sa franchise, pag-process sa LTFRB. Inga na gyud sa panahon pa ni Muhammad. So, unsa may pag-ingon nimo na gidawat ko si Go ang director na mauna ang transaction namo. Tapos unsa may ikaw si director Go. Nga ipatawag mo ba ako sa mga hotel? Unsa ba si Emilio Rivera? May mga operator sa biyaheng Barangay Bukal na Bunturan Tagum, dili sakop sa Transco, nga mihimuglaing lakang aron makakuha og prangkisa. May patabang sila kang Dodong Pitalkuin sa grupong neto. Gani, may pailawom na sila sa route measure capacity sa Department of Transportation and Communication kung DOTC. Ang route measure capacity mo ipagsukod sa maong biyahe kung angayan pag yung butangan og dagang jeep ang ilang ruta. Pero sa kantong pagpaabot, wala sila marilisi og prangkisa. Hangtod nga may miduol kang Dodong Pitalkurin aron matabangan ang mga mi-apply gikan na bunturan. Nakini si Mr. Cirilo king approach sa ako o giingnan ko nga parekoy atuwa tong imuhang mga kaela dito sa nabunturan na Transco ug ing na sila nga okay na si direktor nga kuan mudawat sa aplikasyon. Ikaw na'y diskarte dito parekoy sa ilahang mga budget. So tungod niini, di ako kung giingnan ang mga kuan dito nga abri na daw ang maong ruta o pwede na mo apply. O ang kwarta nga budget diha hingagi kang Toto Cirilo. Para si Toto Cirilo na lang ang muduol kay Director Go para mabutangan og okay for filing. Pag human og butang og okay for filing, kumputan na order payment, so bayran na nimo dito. Kung naana ka na nga procedure, pagpasabot accepted na ang maong application. Ug may ebidensya siyang napakita nga pirmado mismo ni Toto Cirilo. Kining maong resibo nga pinirmahan ni Toto Cirilo nga may petsang May 7, 2012 nagbutyag nga may 50,000 pesos nga gibayad gikan kang Antonio Pitalcurin isip representasyon nila ni Juanito Umpad, Erwin Morales, Roland Alutza, Rolly Alutza o Ricky Letemas para sa application sa Certificate of Public Convenience para sa rutang Barangay Bukal ngadto Tagum City. Og nga ang balanse nga 55,000 pesos igabayad kanila sa application sa hearing date na mismo. Nasundan pa ang ilang bayad og laing 10,000 pesos. Samtang natugangan na usab kini og lain pang 3,000 pesos og 5,000 pesos sa usa lamang ka resibo para sa publication sa hearing schedule ingon man processing fee. Laing resibo nga gipakita kanamo mao kining gibayad nila Mariano Gambuta ug Richel Camarillo. Nasulat dinhi nga mibayad sila og 20,000 pesos. May petsa kining July 4, 2012. Nasundan kinig laing 10,000 pesos pagkapetsa sa 1 Hulyo sa maugyapong tuig. Nadugangan na usab kinig laing 5,000 pesos niadtong July 9. Ug lain pang 10,000 pesos niadtong July 26, 2012. Apan, gawas ni ana, may lain pang nabayad si Pitalcurin kang Toto Cirilo kini isip pagpresenta niya sa taga Metro Davao Transport Services Cooperative nga sila Mark Anthony o Christopher Algabre. Diin, nibayad sila og 45,000 pesos. Og nga may balanse pa silang 35,000 pesos. Kining unom kasakyanan nga di-apply na mo, pinagi ni Atty. Dublin,
nga maoy na himong legal counsel na ang mga aplikante. Ang uban diha part dito sa 15 o 16 nga gingon. So nagdoble ni naay part diri nga tao nga nagdoble og bayad ha sa maong application nga intention. So kining tanan nga budget dito na kwarta gihatag nako kay Toto Cirilo ug siya na nang trabaho ini kadulong kay Director Go. Kay si Director Go nagmanda man kadto kay Toto. Sa maong pagbayad, na-release ang unang tulo ka franchise nga giproseso ni Petal Corin pinaagi ni Toto Cirilo. Pero dihang namatikdan kuno ni Director Go nga magrally sila batok kaniya gipaigutan ang lain pang nabilin nga application for franchise. Ang akong gibuhat diya, di personal na ko siya og istorya. Anong dili man nimo na pirmahan? Bayad naman. Oh, human naman. Hearing, human naman. Sana magagipirmahan nga tulo ka buhok. Ingko nga nung baday nga mahimo baday nga rason nga tungod kay nahibalo ka nga naami rally nga pagahimuon kay hingkaliwa na si Toto. Dili nimo pirmahan ang tulo. So actually, ang naitabo, inabot lagi sa punto nga napirmahan niya pagkahapon kay anang buntag at itayang nga nagkikistorya ko sa iya, wala man yung kumugawas sa opisina. Kaya ganyan na ako siya, gusto na akong mahibawan kung pirmahan na mo na dili. Kaya mauna akong katuyuan. Kaya man kong giliyasan, kaya man kong gisibatan, so wala akong mugawas sa opisina. Primarik na siya. Nanawag na lang siya sa cellphone, pinaagi sa iyang sekretary, nagiingnan ko nga, dong, tabalikan na lang kaon niyang hapon. So, diha sa pagkahapon, Pirmahan. imbalik ko, ipirmahan niya. Mayong October 16, 2012, gikuhaan na mugbahin si Director Go. May diretso kami siyang sekretary nga si Romina Umpar. Apan sumala niya, wala kuno si Director Go kay may budget hearing sa kauluhan. Busa, wala ka abdig oras, mihawa kami. Apan, wala pa kay balo kung report ba si Director Go. Problema nyo? Plano man. Dili siya magsipot payment. Wala siya. Ang huling transact wala din. Kapila na ka nag-transact. Kadagan man pero parang wala din sa kami extension of time na mo. Wala. Hindi wala daw siya. Sige lang sa wala. Sige naman na. Kapila ka beses na mo nagbalik. Oo, mas So karon mga kapuso, pagawasan na unta ko din si LTFRB 11 office, pero gitawag ko sa mga pipila ka mga babae din hinga naglingkod kaya nagbaabot po sila kay Director Go. So doon na sila transaction na kinahanglan si Director Go mismo ang ilang kaistorya. So isa ni sa mga mga testimonya, siguro matawag mo itong ebidensya sa pipila ka tao nga doon ay medyo gustong mahitabo unta, no? Na igayon na makikistorya sila kay Director Go, pero ang problema nila, ikapila ka beses na sila nga nagbalik-balik din sa LTFRB 11, gasto sa pamasahin, dito sa buntag, time consuming, sumala pa nila, mag-ilis, maligo, etc. etc. Pero pag abot nila si LTFRB 11, wala yung Director Go, ilang ma-apply. daw na kumpirma ang pasangil kang Go nga absinot kini sa opisina. Kung wala niyang sakyanan, wala siya. Kunya, Pangutana po ka dito sa staff, kung nakabati ko. natural, mangutana ka, basig, wala ang sakyanan, mangutana, wala man yun. So, kini, akong pagsabot ini, mao niya ang akong pagtanaw nga hinunggan, anong dugay manglusot ng mga prangkisa. Tungod kay, kining absinot o absenteeism attitude. Napatay ko napatay na basa na medyo dapat mahinumduman. Ensure the availability of an LTFRB employee to attend to the needs of the transacting public. Sa atong nakahinabi ka ganiha, September pa daw sila nagproseso sa ilahang transaction din sa LTFRB, pero giginahanglan nila sa Director Go. Pero October 16, 2012 na lang daw karon, mahumanay na lang ang Oktubre,
wa pa sila nagkita sa direktor nga ilang gipaabot. Okay, the attendance of directors in their offices, actually, they also should comply with the general guidelines on office hours, which is they should be rendering office 8 hours a day, 40 hours a week. But as to the time they should be in the office, that will be dependent on the needs of the service, because there might be business they have to conduct outside of the office during the day. So I cannot really say now on this particular time the director should be in the office. So it depends on, they might have meetings outside, conferences, seminars. So it really will depend on the schedule of the director. Apan wala kami mihunong makuhaan lamang sigo og pahayag. Pero inay hinabion kami, gihatagan niya kami numero sa mga taong pwedeng mahinabi, labot isyo bato kaniya. Hindi ko chairman ako, fixed bang usa ka chairman sa Matina Transport Service Cooperative na nagaserbisyo sa usa ka transport? Ug halimbawa na muduol sila sa kuha o tabangan ko sila sa LTFRB.